Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ulit ang Tabsong Viewpoint, ang ating channel dito sa ating YouTube channel. Again, welcome back po sa ating talakayan sa mga issue ng bayan. So napaka-importante po na ipaliwanag natin sa ating mga kababayan ang mga issue na yung lumulutang or existing ngayon sa ating lipunan. So napaka-importante po nung ating tataklakayin ngayon. So ito yung pinakamalaking issue ngayon sa napaparating, no? So katatapos ng midterm election, nagkaroon na tayo ng mga political drama, etc. May mga nagwagi na po at may mga natalo sa especially sa national level, yung mga senador at marami po diyan ang mga hindi pinalad na manalo. Anyway, doon sa issue po ng midterm election, tapos na po tayo dyan sa usapin na yan at nakapokus na po ang sambayan ng Pilipino doon sa paparating na mga issue. So, ang napapansin po natin dito sa ating channel, ang pinakamalaking issue na paparating ay yung pong impeachments about sa ating Vice President, kay VP Sara Duterte po. So, yun po ang pinakamalaking issue at yun ay inaantabayanan ng sambayan ng Pilipino at ng buong bansa kung ano po ang kahihinat na ng proseso na yan ng impeachment. So again, yan po ang ating topic ngayon. So ano po ba yung talakayin natin po sa isang maliwanag at unbiased na pagtalakay. So again, dito po sa ating channel, wala po tayong kinakampihan dito ng mga political personality. So against ang tinutulak po natin dito sa ating channel ay ang parang independent mind tayo dito So hindi tayo sumusuporta sa political personality. Bagkus ang sinusuportahan po natin dito yung institusyong panggobyerno ng ating bansa. Doon po tayo nakatutok. Kasi again, pag doon po tayo na sumuporta, again, ang sinusuportahan natin ang bayang Pilipinas at wala nang iba. So hindi po tayo magkakamali pag ganun po ang ating stand at ganun yung ating advocacy. Anyway, balik po tayo doon sa pinaka-aabangan ng sambayan, yung tinatawag na impeachment ng Vice President. So, sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung yung impeachment na yan? So, ito basahin po natin Ano ang impeachment? Ito ay isang legal at political process na nagsisimula sa House of Representatives kung saan sinusuri kung may sapat na dahilan para kasuhan ng isang opisyal. Kapag na-impeach, ang kaso ay isinasampa sa Senado na siyang nagsisilbing impeachment court para sa trial. So yun po ang impeachment. Ibig sabihin, nakalagay po yan sa ating batas. So isang proseso siya na nakalagay sa ating constitution na ini-exercise ng mga politiko. Kasi po ito political exercise po ang impeachment. So again, sino po ang pwedeng ma-impeach ayon sa Article 6, Section 2 ng 1987 Constitution? Ang mga opisyal na maaaring ma-impeach ay Pangulo, Pangalawang Pangulo, Justice ng Supreme Court, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commission kagaya ng COMELEC, COA, etc. etc. So yan po yung mga pwedeng ma-impeach under dun sa ating Article 6 ng Section 2 ng 1987 Constitution. So ngayon nga po, paparating yung impeachment case laban sa ating Vice President Sara Duterte. So ano ba yung layunin ng impeachment? So dapat liwanagin po natin bago tayo mag-comment kung ano ba yung pros and con ng impeachment na yan. So ang layunin po ng impeachment ay number 1, panagutin ang mga nasa mataas na posisyon upang masiguro na walang sino man ang above the law. So yun yung po importante. No one is above the law. Number 2, protektahan ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng pag-aalis sa mga opisyal na di na karapat-dapat manatili sa pwesto. So number 3, palakasin ang check and balance. Isa itong paraan para masiguro na hindi umaabuso ng kapangyarihan ang mga nasa gobyerno. Number 4, ipakita na gumagana ang demokrasya, na may paraan ang bayan para umaksyon laban sa katiwalian o pag-aabuso. So yun po yung purpose ng impeachment. So para daw po yung taong bayan ay magtiwala doon sa gobyerno na may check and balance, at the same time yung mga
opisyal ng gobyerno na umaabuso sa kapangyarihan ay matanggal po. So yun po yung layunin ng impeachment. So ang dapat nga lang po may batayan ang ang impeachment. So nakalagay po dito dapat may culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes or betrayal of public trust. So yun po yung reason kung bakit nako-convict ang isang opisyal sa impeachment. So balik po tayo dun sa issue So ang tanong kasi ng taong bayan, kasi dahil may impeachment po tayo dito sa ating Vice President. So ito po ang tanong kasi ng taong bayan diyan, like ako, 'di ba? Kayo po, 'di ba, taong bayan, nagtatanong kayo, ano ba yung magiging epekto nito sa ating pangkalahatan? Kasi dito po sa ating channel, ang lagi po nating iniisip dito is yung kapakanan ng bayan. First priority po natin 'yan kasi kung sa tingin natin ay makakabuti ang isang bagay sa isang bayan, yan po ay dapat nating suportahan. Yun po ang doon po nagiging kumukuha tayo ng reference doon sa laging nakasentro doon sa magiging effect nito doon sa bayan kasi pangkalahatan po yun yun po yung ating stand dito sa ating channel. So maganda po nating talakayin yung napaka-importanting bagay na impeachment na yan kasi yan may posibleng matinding epekto yan dito sa ating bayan kasi nga po napapansin natin dahil sa political polarization na yan, dahil dun sa reason kung bakit dun sa reason kung bakit tayo ay polarized as a nation, yung sambayan na nagkakaiwalay kasi tayo guys ngayon So ang issue po natin na gustong talakayan dito is yung tinatawag na ang issue po na gusto nating liwanagin dito is yung kasi ito tinatanong ito ng mga kababayan natin. Especially ko tinatanong ko din kasi ito yung magiging epekto nito sa ating bayan. So meron kasi itong pros at saka cons. Yung pros and cons na epekto doon sa ating bayan. So ang pros natin or posibleng benepisyo po ng impeachment sa ating bayan is number 1 yung accountability. So lahat ng opisyal ay dapat managot kung may pagkukulang. Yun po yung accountability. So again, napaka-importante po sa ating bayan na maintindihan yung perspektibo ng accountability ng isang opisyal sa bayan. So lagi po dating iisipin na ang isang opisyal meron siyang accountability na dapat isinaalang-alang niya sa pag-perform niya ng kanyang trabaho bilang opisyal ng gobyerno. So lagi po nating tatandaan yun. May accountability po talaga ang isang opisyal at napaka-importante din po yung tinatawag na rule of law. So, ipinapakita na gumagana yung demokrasya pag gumagana po yung rule of law. Ibig sabihin, yung proseso po ng impeachment ay nasusunod. Okay? So, gumagana yung batas natin. Ibig sabihin, ano po yan? Hindi po yan dapat pinipigilan. Dapat po yan ay dumadaan doon sa tinatawag na proseso. Okay? Magmula doon sa House of Representatives papunta sa Senado para makapag-conduct ng trial and then baba ng decision. So napaka-importante pong hindi napipigilan 'yan. At syempre ang importante po is yung transparency. So dun po sa trial kasi makikita ng taong bayan doon kung yung bang mga punto na pinagdebatihan doon sa panahon ng pagsisaliksik doon sa Congress kaya nagkaroon ng impeachment makatotohanan ba yun ba ay gawa-gawa lang. So makikita po natin yan sa trials, kaya nga po dito sa ating channel sinusuportahan natin yung proseso ng impeachment regardless kung sino po yung personality na yan at kung yan po ay pro-admin or anti-admin etc. Hindi po dapat natin tinitingnan yun. Ang tinitingnan po dapat natin is yung proseso.
dapat po gumagana kasi yung batas. Kasi the moment na hindi na po gumana yung batas natin, ano na po tayo, hindi na po tayo isang bansa. Hindi na tayo maituturing na isang bansa, malayang bansa na may vibrant democracy pag hindi na po nasunod yung batas. So again, ang pinapanukala natin dito or yung ina-advocate natin dito sa channel natin is yung rule of law. Okay, so sa mga kababayan po na, again, siyempre may mga supporter po talaga yan ang ating Vice President. So ang panawagan pa natin dyan, tumingin po tayo dun sa proseso ng impeachment. Huwag po natin itong hayaan na i-dismiss as paninira lang dun sa isang political personality na ating idol at sinusuportahan. Kasi naiintindihan po naman po natin yung pinanggagalingan ninyo ng kung bakit sumusuporta tayo sa isang political personality. Kasi nga, ang isang reason po dyan, mahabang proseso po kasi yung explanation niya kung bakit sobrang pagsuporta natin sa isang political personality. Nabanggit po natin yun dun sa nakaraang content natin na tinuturing kasi natin mga superhero na yung ating mga political personality. That's one reason kung bakit ganyan po ang ang pananaw natin sa iba nating kababayan. So again, dun po ang importante nating tandaan dito sa impeachment is yung accountability, rule of law, at saka yung transparency. Napaka-importante po natin na i-observe yun, yung proseso ng impeachment. At dapat po masunod natin yun or malalaman po ng taong bayan yung mismong proseso para maintindihan natin kung yung bang inaakusa dun sa ating Vice President ay makatotohanan, may sapat ba yung batayan, at saka yan po ba ay naaayon sa batas. Okay, sa ngayon nga po may mga nakikita na tayo na mga plano na naririnig natin sa balita na may mga hakbang daw po na parang gustong ipawalang bisa yung pagpapile ng Congress ng nakaraang Congress, yung 19th Congress na nagfile ng impeachment papunta sa Senado, balak atang pigilan. So para sa akin po, hindi po dapat natin pigilan yung proseso kasi ang pagpigil po ng proseso ng impeachment ay pagpigil po yan sa rule of law. So yun po yung ating stand dyan. So dapat po continuous yan at matapos hanggang sa dulo para at least magkaroon ng decision at with finality at malalaman ng taong bayan kung ano yung naging resulta ng impeachment. Hindi po dapat tayo pinipigil ang taong bayan po kasi dapat hindi sila pinipigilan na malaman yung katotohanan. Okay? So sa proseso po ng impeachment, pag nangyari na yan, ang mga susunod na buwan, pag nag-umpisa na po yan, at least magkakaroon ng idea yung taong bayan doon sa proseso ng batas. So importante po yan. Isa po din po yung makakatulong sa ating mga sambayan ng Pilipino kung yung bang kanilang paniniwala sa isang political personality ay tama ba o yung pagsuporta nila, tama ba yung sobra-sobrang pagsuporta nila sa isang political personality. Diyan po yan sa impeachment trial makikita natin. So dapat hindi po yan hinahadlangan, dapat po matuloy yung proseso na yun ng impeachment. Okay, makakatulong po ito sa mga perspektibo ng mga sambayan ng Pilipinos sa natin sa transparency ng ating gobyerno, rule of law ng pinapairal ng ating gobyerno, at syempre yung paghahanap ng accountability ng sambayan ng Pilipino. Dapat po doon naka-focus ang ating atensyon at hindi doon sa political personality na under investigation or mag-undergo ng trial sa impeachment. Kasi po ang binabasayan dito is yung mga evidence-based. So ano ba yung ebidensya? Sapat ba yung ebidensya or kulang-kulang? Gawa-gawa lang ba yan ng Kongreso para lang ma-impeach yung isang political personality para mawala sa landas? So marami pong malalaman mismo ng taong bayan yan once na nagkaroon na ng trial. Kaya hindi po dapat yan pinipigilan. Yung mga pagtatangka po na pigilan yung proseso ng impeachment, yan po ay may tuturing natin na yan ay pagtakip doon sa transparency issue. Dapat po hindi yan pinipigilan. Okay? Anyway, political exercise po yan. At syempre may mga debate dyan. Pero para ang pananaw po natin dyan,
matuloy ang proseso ng batas. Okay? Para po yan sa taong bayan, para mas maliwanagan sila kung tama ba yung kanilang pagsuporta dun sa kanilang idol na political personality. So again, ang point po natin dito is ang political exercise po na impeachment ay hindi po yan nakakasama sa sa ating bayan. Bagkus po yan may i-correct po ng impeachment yung mga akusasyon ng laban doon sa political personality na under trial. So napaka-importante po no na na makita yun ng taong bayan na gumagana yung proseso para siyempre magtiwala yung ating taong bayan na gumagana yung rule of law dito sa ating bansa. Kasi nga po napapansin natin na yung iba nating mga taong bayan is nawawala na sila ng kumpiyansa dun sa proseso ng batas, lalo na sa leadership ng ating government. It is because dahil sa mga social media na lumalabas na mga fake news, disinformation at false narrative. So again, makikita po natin yan dito sa impeachment trial na magaganap kung yung bang mga na-receive natin na mga fake news, disinformation at false narrative ay totoo ba or mali. Okay? Kasi marami po yan marami pong mga lumalabas na mga fake news, disinformation at false narrative regarding dito sa impeachment nito. Ang importante po kasi dito sa atin is magkaisa yung taong bayan na tingnan yung impeachment bilang proseso ng batas sa rule of law, transparency at accountability. Yun po ang pinaka-importante. Regardless po kung sino yung political personality na yun, dapat ihiwalay natin yun yung political personality at saka yung transparency at rule of law and accountability. Dapat ihiwalay po natin yan kasi po pag pinagsama po natin yan, makukonfuse po tayo doon sa katotohanan na dapat natin malaman. So yun lang po ang ating topic para sa akin po yung impeachment talaga napaka-importanting proseso po niyan. Hindi po dapat tayo diyan na nag-iisip ng hindi maganda doon sa sa proseso. Kasi nakalagay po yan sa Constitution at yan ay bahagi yan ng paghahabol ng justice and accountability dun sa sa performance ng inihalal nating official ng gobyerno. So kaya nga po dito sa ating channel lagi po nating ini-emphasize yung sobrang pagsuporta sa isang political personality ay nakakasama sa bayan. Kasi nga po makikita natin na pag yung ating political personality ay nagkaroon ng kontrobersya o na-involve sa tinatawag na mga cases at pag hinahabol na po ng batas, okay, tayo pong mga tao na sobrang nagsusuporta sa political personality, tayo po yung naaapektuhan, sumasama po yung loob natin. Kasi nga dahil dun sa mentality natin na itinuturing natin yung isang political personality ay superhero at siya lang ang makakagawa ng tunay na pagbabago sa ating bansa. So yun po yung ating especially dito sa ating channel, yun po ang gusto nating mai-correct, yung mga ganung mga pananaw ng ating kababayan na na hindi maganda na umiiral sa ngayon. Okay? Yung sobrang pagsuporta sa political personality po ay hindi nakakatulong para sa ikabubuti ng ating bayan. Bagkus ito po ay nakakasama at nagre-resulta ito ng divide. Yung nagdi-divide ang ating nation, yung sambayanan na nagkakawatak-watak dahil sa sobrang pagsuporta na yan sa political personality. Okay, di ba? So napaka-importante po niya na mahiwalay natin yung sobrang suporta sa political personality kasi nagiging armas po yan ng yung sobra nating pagsuporta sa isang political personality, nagiging armas po yan ng mga yan para patuloy sila na gawin yung mga bagay na nakakasama sa bayan. Kasi nga, dahil nagkikling sila dun sa sobrang pagsuporta natin. So nawawala na yung objective nila
na makapag-focus sa pagtulong sa pagpapaunlad ng ating bayan. Okay? Yun po ang nagiging masamang implication ng sobrang pagsuporta sa political personality. Kagaya nitong mangyayari na ito na impeachment. So again, ang panawagan po natin dito sa ating channel, Tabsong Viewpoint. Once na naganap na po ang impeachment trial, tayo po ay makinig, himay-himay natin yung mga ebidensya na ihaharap sa ating Vice President at gamitin natin yung common sense natin at critical thinking bago tayo bigay ng sarili nating opinion. Magbabase po dapat tayo sa ebidensya bago tayo magkakaroon ng sarili nating conclusion. Regardless kung ang magiging desisyon po ay pabor o hindi pabor doon sa ating Vice President. Dapat po tayo ay neutral. Yun po ang tamang nating gawin dito sa impending impeachment na to. Maging mapag-observe po tayo doon sa proseso ng process ng trial. Obserbahan natin kung tama ba yung proseso, yung bang mga ebidensya ay sapat, matibay po ba yan, at hindi po ba yung gawa-gawa lang para siraan yung ating Vice President at ang layunin ay matanggal siya sa possible na kumandidato bilang presidente sa 2028. So again, malalaman po natin yan sa mangyayaring impeachment. So maging judge po tayo. Although ang ultimate judge po dyan ay yung mga senador na magiging senator judge sila sa impeachment trial, pero tayo naman po mga taong bayan, tayo ang magiging judge dun sa whole proseso. Okay? Tayo po yung magiging judge dun sa sa mga ebidensya na ihaharap ng prosecution laban dun sa ating Vice President, at tayo din po ang magiging judge doon sa mga senator judge na magbababa ng hatol dun sa impeachment ng ating Vice President. So ultimately, tayo po ang magdi-decide na taong bayan kung yung bang proseso ng impeachment ay papabor sa ating bayan or makakasama sa ating bayan. At yung pong ating damdamin na yan ay i-hold natin yan hanggang sa 2028 election. At dun po natin may exercise yung ating karapatan. At i-judge natin kung yung proseso ng impeachment na yan ay tama at naaayon sa batas at para sa kauunlad ng ating bayan. So sa 2028 po natin may exercise yung kapangyarihan na yan. Kaya again, ang rule po natin ng sambayan ng Pilipino, bantayan ang proseso ng impeachment, maging wais tayo, mag-conclude tayo based on sa evidence at saka sa proseso. Yun lang po ang nating magagawa. So hindi po natin kailangan na magkaroon ng mga rally, etc., in favor or against doon sa political personality. Tayo pong taong bayan ay maging observant at suportahan po ang proseso ng impeachment kasi yan po ay nasa saligang batas natin. Napakahalaga po niya na mag-participate tayo dun sa proseso bilang observer. At kung ano yung makikita nating mga sa tingin natin ay hindi magandang nangyari, tandaan po natin yan at yan ay i-exercise natin yan sa 2028 election. Yung mga naramdaman natin na hindi maganda at saka maling mga nangyari sa impeachment na yan. So sa inyo nga po guys, so anong masasabi ninyo dito sa ating tinapik about dun sa impending impeachment ng ating Vice President? So sa tingin niyo po ba ito po ba ay makakatulong or makakasama overall sa ating bansa? So kung may mga comment po kayo, paki-comment lang dun sa aking comment section at ating pong babasahin yan. Okay? At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo dito sa ating channel at para magkaroon tayo ng isang community na nakatuon sa pag-unlad ng bayan at hindi nakatuon sa sobrang suporta sa mga political personality. So yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat po dyan. Peace.